Muling nagtipon para sa pagpupulong ang ASEAN Ministers kasama si DTI Secretary Cristina Roque sa Kuala Lumpur, Malaysia. Kabilang sa tinalakay ay ang pagpasa para sa Economic Chairmanship o sa ASEAN Economic Chairmanship. Ang detalye ihahatid ni Faith Santiago. Nagtipon ang mga delegado mula sa Timog Silangang Asya para talakayin ang pagpapaigting ng regional cooperation at economic growth sa nangyaring 57th ASEAN Economic Ministers Meeting kasabay ang 39th ASEAN Free Trade Area o AFTA meeting. Dito binigyang diin ng Pilipinas ang suporta nito sa micro, small and medium enterprises o MSMEs sa pamamagitan ng pagsusulong sa sustainable growth at paghikayat ng inobasyon sa bisa ng digital at creative economies. Opisyal na ring tinanggap ni DTI Secretary Cristina Roque ang chairmanship para sa ASEAN Economic Ministers sa susunod na taon. Tiwala rin si Roque na magkakaroon ng tangible benefits ang ASEAN Community Vision 2045. Ang vision ay isang roadmap para maabot ang isang resilient, innovative, dynamic at people-centered na komunidad sa 2045. Nagkaroon din ng pull-aside meeting si Secretary Roque kasama ang Secretary General ng ASEAN na si Dr. Kao Kim Horn. Dito pinag-usapan nila ang gagawing paghahanda ng Pilipinas para sa chairmanship nito sa susunod na taon. Kabilang na ang mga inisyatiba para sa paglago ng ekonomiya sa ilalim ng ASEAN Economic Community. Samantala, nanindigan ng Pilipinas sa suporta nito sa effort ng ASEAN sa paghikayat ng dekalidad na investment na siyang nagreresulta sa competitiveness at kumpiyansa para sa investors. Tampok din sa diskusyon kasama ang ASEAN Economic Ministers at ASEAN Business Advisory Council ang pagpapatibay ng public-private collaboration. Gayon din ang kahalagahan ng women-led enterprises at creative industries. Samantala, nagsisimula na rin ayon kay Department of Tourism Secretary Cristina Frasco ang paghahanda sa ASEAN Summit 2026 na gaganapin sa Pilipinas. Sa biannual meeting na ito, magpupulong ang mga bansa mula sa rehiyon upang pag-usapan ang economic, political, security at socio-cultural development ng mga bansa sa Southeast Asia. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Faith Santiago, Congress News.